DXMY. The Music and News FM station Of RMN. sa Cotabato. 90.9 DXMY. Oras mga kasama, 7:44 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Lalaki po tayo sa pamamaril sa Cotabato City. Headlines. Street level individual arestado sa bypass operation sa Bagua Dos, Cotabato City. Headlines. 2.8 million pesos halaga ng smile cigarettes na sabat sa Midsayap. Headlines. Tatlong suspect naman arestado sa sunod-sunod na operasyon laban sa smuggling sa North Cotabato. Lalaking tuway dumaan sa kalsada sa bayan ng Sultan Kudarat patay makarang mabundol ng sasakyan. Headlines. Militar magsasagawa ng peace dialogue ngayong araw sa Midsayap. Headlines. MPW bomb inanunsyong passable na ang daan mula Cotabato going Pagadian dyan sa bahagi ng Lanao del Sur. Headlines. Bangsamoro peace process at halalan tinalakay sa International Press Conference sa Turkey. Headlines. 28 IB handang tumulong sa pagpapatupad ng first parliamentary election sa BARM. Headlines. Pambansang pamahalaan at BARM pinalawag ang akses sa tulong para sa nagbabalik na OFWs. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Lunes 27 sa buwan ng Hulyo 2026. Kayo tagapagbalita Radyo Man Ebsabang at Radyo Man Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa ritali ng ating mga balita, patay ang isang lalaki ng pagbabarilin alas 7:25 ng gabi Sabado sa bahagi ng New Road, Barangay Poblacion 8, Cotabato City. Nakilalang biktimang si Daud Gandawali Matabalaw, 32 anyos, single, residente ng Purok Masagana sa bahay ng Isulan, Sultan Kudarat Province. Sa report ng PNP, sakay ang biktima ng kanyang Toyota Hilux, walang plaka, nang biglang pagbabarilin ng di natukoy na suspect. Tatlong basyo ng caliber 45 pistol na recover sa crime scene na siyang ginamit naman ng salarin sa pamamaril. Samantala nabatid na ang biktima ay dating nasangkot sa insidente ng motor napping at illegal na droga kung saan nasa kote ito noong January 8, 2026 sa bayan naman ng Dato Dinsinso at Maguindanao del Norte. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP para matukoy ang mga nasa likod ng pamamaril. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa kulungan mga kasama ang bagsak ng isang street level individual matapos kamagat sa drug bypass operation ng Police Station 2 Drug Enforcement Team alas 8 kagabi sa bahagi ng Alitihan Street, Barangay Baguados, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 2 Commander Police Major Togaya Alfonso ang suspect na si Nuruddin Lumenda alias Dutin. 46 anyos, may asawa, driver, residente sa nasabing barangay. Nakuha sa pagingat ito ang dalawang maliit na plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat 0.30 grams na nagkakalaga ng 2,000 pesos. Nasa kustodiya na ng Estasyon 2 ang suspect at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita, dalawang lalaki ang dinampot sa isang police checkpoint sa bahagi ng Barangay Sadaan sa bayan ng Midsap, North Cotabato. Para makumpiskahan ng tinatayang 2.8 million pesos sa galing smuggled cigarettes. Sa report ng PNP, sinubukan man tumakas ng mga suspect na nakilalang sina alias Toto, 48 anyos at Dindo, 25, ngunit mabilis silang hinabol ng mga otoridad. Sa sinagawang inspeksyon na recover mula sa kanilang dalawang sasakyan ang 3,300 grams ng illegal na sigarilyo. Nakapit ang dalawang suspect habang inihanda ang kasong paglawag sa Custom Modernization and Tariff Act at Resistance and Disobedience to Authority sa ilalim ng revised Penal Code. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Tatlo katao rin mga kasamang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng kapulisan sa North Cotabato matapos makumpiskang mahigit 700,000 pesos na halaga ng hininalang smuggled cigarettes.
Sa bayan lang, nadakip ang isang truck driver matapos madiskubre ang 26 na karton ng sigarilyo na nakatago naman sa ilalim ng kargang niyog sa isang cargo truck. Kinabukasan, dalawa pang suspek ang naaresto naman sa Matala matapos makuhanan ng 63 reams ng hininalang kontrabandong sigarilyo sa loob ng kanilang sasakyan. Ayon sa Bureau of Customs, smuggled ang mga nakumpiskang sigarilyo at walang kinakailangang graphic health warnings. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 ng umaga, mga kasamang oras, nasawi on the spot ang isang lalaki makarang habang critical naman ang isang motorcycle rider makarang silang masangkot sa aksidente sa National Highway ng Barangay Gang sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nakilala nasawing biktima o pedestrian na si Teng Odin habang si alias Samirman. Ang rider na kasalukuyan nagpapagaling sa pagkamutan. Sa panang investigasyon ng PNP, mabilis umunong tumatakbo ang Honda XR motorcycle na biglang tumawid ang biktima. Dahil sa maikling distansya, hindi mo naiwasan ng rider ang biktima, tuluyan nitong nabundol. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang balita naman, mga kasama, mahigit 4,700 ang mga pamilya ang ligtas na nailikas ng 2nd Mechanized Infantry Makasag Battalion ng Philippine Army sa isinagawang humanitarian assistance at disaster risk operation matapos ang matinding pagbaha na naranasan sa Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur. Sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Raul Escat, agad na ipinakalat ang mga tropa sa pangunguna ni First Lieutenant Troy Manuel Pelijo ng 23rd Mechanized Company upang magsagawa ng rescue at evacuation operation sa mga bayan ng Lambayong at Sultan sa Barungis. Sa kabila ng masamang panahon at mahirap na kondisyon ng mga kalsada, matagumpay na nailikas ang libu-libong residente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita, mga kasama, pasabol na sa lahat ng uri ng sasakyan ang Malabang Pagadian National Road matapos yung may deklarang unpassable nitong nakalipas na Huwebes at Biyernes. Ito yung base naman sa nilabas sa Travel Advisory ng Ministry of Public Works sa BARM. Sa premyeng umaga kay MPW BARM Deputy Minister Engineer Mahid Palawan na kabilang sa mga bahaging binuksan na sa mga travelers ang lugar ng Malabang, Lanao del Sur na bahagi ng rutang nag-uugnay sa Cotabato, Malabang at Pagadian City. Sinabi ni Engineer Palawan na pinayuhan na rin ang mga motorista na magiging maingat sa pagbiyahe at patuloy na sumabayan ang mga official advisory o travel advisory para sa pinakabagong mga impormasyon. Ang status ngayon, Maladi Bridge, kasi naka-apat na days ngayon, Maladi Bridge, minsan madanan, minsan naman masira. Kasi yun ba, kasi Maladi Bridge ay under repair ng bridge. So gumawa ang DPWH Region 10 Detour Bridge. So, ang lang, itong nakaraang mga bagyo, last week, pati yung last week, every lumalakas ang ulan, nasisira yung Detour Bridge na yun. So nung Saturday, pati Friday, repair naman ito ng ating MPW, andun ng MPW, andun ng Region 10 DPWH, din ang RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Gayunpaman, mga kasamang, bahagi naman ng Detour Bridge sa Maladi ay bukas na rin sa kabila ng pagkasira nito kamagalan. Ayon pa kay Engineer Palawan, nagkaroon lamang ng mga pagkaantala kapag mayroong pag-ulan, dagdag pa ng MPW. Gayunpaman, patuloy ang pagresponde ng mga otoridad sa nasabing sakuna alang-alang sa kapakanan ng mga biyahero. vehicles na after that in the morning na-drive naman sila ng shale para yung mga peksa at lupa doon. Yes sir, no Friday na binuksan na yan sir sa lahat ng dumada. Same yung light vehicles pati takag na po sila dumada. Oo, yes sir. Yun po sir dyan, sitwasyon na once na malakas yung ulan dahil sa yung Detour Bridge ay mababalan siya o maapaw so hindi rin siya madana. Same sir nung RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga sa nagdag ng mga balita, nagpapatuloy pa rin ang dredging operation ng MPW BARM sa mga ilog sa bahagi ng Maguindanao del Sur upang matugunan ang biglaang pagbaha
sa iba't ibang mga lugar. Sinabi ng opisyal sa DX ngayong umaga na meron nang na-deploy ng mga heavy equipment sa bayan ng Buluan upang makatulong sa ginagawang operasyon. Ano sir, sa Maguindanao Sur sir, kasi usually sir, yung mga ngayon nasa Maguindanao Sur, like sa municipality of Buluan, sa Iduna, municipality of Iduna. Ang ano lang dyan sir, kasi ang district, nag-meet ko yung ano ng province, naghiram din sila sir ng amphibious, bako. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:54. Tatak RMN. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 na po ng umaga mga kasama sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan na katagdang isagawa ngayong araw, July 27 sa headquarters ng 33rd Infantry Battalion sa Barangay Salunayan, Visayas, North Cotabato. Ang isang peace dialogue upang pag-usapan ang umiiral na alitan sa pagitan ng kampo di umano ni Mayor Dato Renz Tukuran at Dalandang family. Pangunguna ng 62nd Infantry Brigade at 33rd Infantry Battalion kasama ang mga lokal na opisyal at iba pang stakeholder. Ang pag-uusap na naglalayong makahanap ng mapayapang solusyon at maiwasan ang paglala ng sitwasyon sa lugar. Nananawagan din ang militar sa lahat ng panig kabilang si Commander Hound Sindatok ng BF-MILF na pairali ng pagpipigil at sundin ang tamang proseso. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang balita, naging sentro naman ng talakayan sa International Press Conference sa Istanbul, Turkey, ang Bangsamoro Peace Process at ang papalapit na first parliamentary election. Sa ito lang pagtitipon, ibinahagi ni MNF Chairman at UBJP President Al-Haj Munir Ibrahim ang kanyang pananaw sa mga naging hakbang ng rehiyon tungo sa kamayapaan at sariling pamamahala. Ayon kay Ibrahim, ang nakatagdang halalan sa September 14 ay malagang yugto para sa Bangsamoro dahil ito ang unang pagkakataon na direktang pipili ang mga botante para o ng kanilang mga magiging kinatawan sa Bangsamoro Parliament. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nakahanda naman mga kasama ang 28 Infantry Camagong Battalion ng Philippine Army na suportahan ng seguridad sa nalalapit na kauna-unang BARM parliamentary elections matapos matagumpay na makapasa sa Battalion Evaluation and Certification Program. Kinilala ang unit bilang trained at mission ready matapos makakuha ng satisfactory na rating sa isinagawang pagsusuri. Kasabay nito ang send-off ceremony sa pansamantalang himpilan ng batalyon sa Sitio Estremos, Barangay Poblacion, Magpet, North Cotabato sa pangunguna ni Major General Alvin Luzon, Commander ng 10th Infantry Division. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. At bilang panghuli, nagkaloob ang mole ng tulong pangkabuhayan sa mga nagbalik na OFW o Overseas Bangsamoro Workers noong July 22 kasabay ng sambayang paglulunsad ng mga serbisyo ng pamahalang nasyonal at ang bilang patutuwid sa bayang paglulunsad ng mga serbisyo ng pamahalaan o pamahalang nasyonal at ang pamahalang Bangsamoro ng bawat bayan, makinabang at Bangsamoro government naman may kabuang 116 na benepisyaryo mula sa lungsod ng Cotabato tumanggap ng 20,000 pesos na tulong sa ilalim ng Reintegration Program for Balik Bangsamoro Hanap Trabaho at Service Booth naman ng mole sa sinagawang One-Stop Government Service Initiative sa Bangsamoro Government Center. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, niyo po ang kalbunan ng ating balita ngayong umaga ng Lunes.
27 sa buwan ng Hulyo 2026. Mga pahabol, pagbati tayo. Magandang umaga kay Gila Abo na kung saan sabi niya dito diretso na sana yung pong magiging zona ni PBBM sa kalayan ng mga Bangsamoro sa Barm. Ayun. Dato Ali M. Abbas, good morning sir, Mapia Mapita at Bangsamoro watching from Ungap, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Si Bay Ali Dalandas, good morning din ng Dalikan Dato Udin at si Macdum Dimodas. Good morning. Sa nga po ng mga partners sa News Center, Radyo 1 Daisy Mangod, Radyo 1 Julie Mapalao, sa Master Control at Digital, Radyo 1 Ricardo Eric Madamba Jr. Kami na kasama Radyo 1 Ibsamang. At Radyo Man Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.